Sabaklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Isang magandang morning pa rin po sa lahat ng ating mga pangga. Team Fruit Salad and Team Walkout. O, diba? Walkout gang. Good morning po sa inyong lahat dyan. Kamusta? Ayan, sa mga kabubukas pa lamang po na kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa, sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Eto na ang Baklita sa diba? Grabe, hello po sa inyong lahat. Kamusta naman kayo? Sa mga nagtatanong po kung nasa si Tita Cora, siya lang po ay on medical leave. Oh, diba? Diba? We wish her well. Naku, nakakaloka. Hindi. Nagpapagaling ng Kitty Wonderland. Hindi, sa mga susunod na araw, diba? Makakapiling na natin ang Tita Cora nyo. Kaya, for the meantime, diba, nagre-rest lang muna siya. Hindi ba? Siyempre, mga pangga, patuloy nyo lang din po ipadala ang inyong mga mensahe via our text line. Ayan na, kung nasa man kayong panig ng Metro and Mega Manila, ito ang ating text jock or ang ating text line 0945-367-8792. Ipadala po ninyo ang inyong mga mensahe para nang sa gayon ay mabati naman namin kayo kung nasa man kayong panig ng Metro and Mega Manila. O, diba? O kaya saan man kayong panig ng Pilipinas. O, diba? Pwede naman yun. Kung hindi naaabot o kaya wala kayong data para panoorin kami on Facebook, TikTok, o di naman kaya on, sa YouTube channel natin kasi late upload ito diba? Kaya nga naman, para kung may mga mensahe kayo, diba? Ay, nako, Mari Palmera, nakakalok. Uy, nagpapahinga lang. Yung tao, wag ka nga. Sera to si Mario Palmera. Anyways, handa na ba kayo para sa ating pangalawang Baklaitas? Nako, nakakaloka. Ewan ko ba naman bakit ba naman kasi iniintriga? Although ngayon kasi, inilabas na mismo ang titulo ng proyekto na pagsasamahan nga nitong si Gerald Anderson at Richard Gutierrez. Kabilang maraming artista, diba? Si Bella Padilla at si Barbie Imperial. Talaga. Oo nga naman. Happy na naman ang seryeng ito kasi syempre ang mga maglabidabibs magkasama sa isang proyekto. Nakakaloka. Hindi kasi diba noong mga panahon na nag-incognito sila, kasama lang siya ni Richard. Diba? Sa Paris ba yun? Basta sa ibang bansa na nakuhaan sila doon ng picture. Diba? Pero ngayon, kasama na siya sa teleserye. Diba? Elgen Manda na nakakaloka. Ewan ko ba bakit nai-issue ngayon? Or baka naman kasi talagang, alam mo yun, masyado lang maingay at star-studded ang teleseryeng ito na para bang sinasabing, papalitan na ba ni na Gerald Anderson at ni Richard Gutierrez yung seryeng Batang Quiapo ni Coco Martin? Saan ang galing yun? Diba? Yan yung mga katanungan ngayon. Saan ang galing yun, B? Kasi nga, diba, dahil sa pausbong at talagang paingay na ng paingay ang teleserye ito na malapit na natin mapanood sa Kapamilya Channel natin, hindi ba? Ay talagang nga naman parang hindi pa rin maalis na idugtong ito sa Batang Quiapo, lalo pat nagsisimula ng tegihin ang isa-isang mga karakter na kasama pa buhat na nagsimula ang Batang Quiapo. Kasi diba recently lang si Santino, yung kapatid mismo ni Coco Martin, diba, na si Ronaldo Martin ay sinugbak na. Kaya tuloy marami na naman ang mga netizen ang hindi na naman, alam mo yung mapakali na, alam mo yung nag-iisip na baka nga totoo na hanggang Marso na nga lang ba. Pero balita ko nga daw, parang magkakaroon yata ng new season ang Batang Quiapo na kung saan nga naman mas maraming artista, mga veteranong artista ang mapapabilang dito, diba, na nakakaloka. Huwag nyo naman pangunahan. Nakakaloka. Baka naman kasi alam mo yun, tinatapos lang
yung chapter na yon, 'di ba? Kumbaga, kunwari may book 1, book 2, book 3, 'di ba? Magsisimula na ng book 4. So, ibig sabihin, 'di ba? Panibagong kwento, panibagong karakter. Kaya siguro ganun yung ginagawa. Hindi dahil masyusugbak na at papalitan na nitong Blood versus Duty. 'Di ba? In-unveil na nga, 'di ba? Na nakakaloka. Pero sabi nga ng ilan, 'di ba? Yan, no, 'di ba? In-unveil na ito. Yan na, photo courtesy by ABS-CBN kasi sila yung nag-ano niyan eh. Sila ang nag-unveil na niyan sa publiko para makita na ng mga tao ang inaabangan na teleserye na pagbibidahan for the first time, 'di ba? In the Philippine television history, magsasanib ang Gerald Anderson at Richard Gutierrez with Bella Padilla and Barbie Imperial. Ay, baka naman, girl! 'Di ba? Kabilang din dyan si Baron Geisler, in fairness, ha. Uy, congrats sa brother Baron, 'di ba? 'Di ba na kahit pa sabihin mong pinuputakti siya ng kung ano-ano at binabalik yung kanyang mga dating mga nagawa, pinuputakti naman siya ng blessings ng trabaho. Hindi ba? Sabi ni Russell Vargas, baka naman kaya na, ano ba naman? Diba? Hello pa rin po sa inyong lahat siya, na, diba? Pero yun na nga, diba? Ito yung papakaantabayanan natin sa prime time muli. 'Di ba? Na nakakaloka. Sabi ni Jeff Oliveros, ang sugo ni Budoy ba ang title? Hindi nga, Blood versus Duty. Pinakita na nga natin kanina yun eh, 'di ba? Na yun nga yung in-unveil na. Pero, ulitin ko wala pong katotohanan na yung balita na ito daw yung papalit sa Batang Quiapo, 'di ba? Kasi nga 'di ba, dahil nga sa hindi mamamatay-matay na issue, antayin nyo, 'di ba, na magdudugtungan pa yan. Diba, ang probinsyano nga hindi nga napatigil ni Kibuloy. Charot, hindi Charot lang. Bakit ko ba nasabi yun, no? Pinatotoo naman talaga, diba? Baron is a very good actor kahit anong gawin natin. Oo. Lahat naman ng tao, lahat naman ng, hindi lang artista, in general na lang, diba? May mga, may mga kakulangan, pagkukulang, or kung ano man na hindi perpekto ang isang tao, pero, 'di ba, willing magbago. Kaya eto ngayon, inuulan ng blessing, inuulan ng trabaho kasi ang focus niya is magtrabaho, lalo pat para sa pamilya, hindi na lang, 'di ba? Etong si Daryl, kung ano-ano sinasabi, sabi niya, bakit hindi na lang Blood versus Zombie? Ano yan, magbabatuhan ba sila ng bitsuelas? Ganon. Pamakantabayanan natin ito. Pero, uulitin ko hindi po totoo na ang Blood versus Duty ang papalit sa Batang Quiapo. Ihihilera po yan sa primetime bida ng Kapamilya Channel. Diba? Na PJ, kailan mo ba i-schedule na magpunta ulit dito si Gerald? Tsaka si si Richard. Gusto ko ng diba? Gusto kong makita ulit in person si Richard. Diba? Na nakakaloka. Ang anak ni Tita Annabel. Hindi natin yan haharutin, 'di ba? Baka masampal tayo ng diamante ni Tita Ana. Nakakaloka. Sabi niya, baka need na mag-revamp ng Batang Quiapo kasi wala na sa Quiapo yung settings nila. Oo, naiiba-iba nga 'di ba? Nung nakaraan nga, hello kay Kasmot, 'di ba? Kasmot Feria, ang Lalamove drivers, mag-iingat ka, 'di ba? Sa mga Lalamove drivers and riders din, sa mga riders natin na nagpapahinga ngayon sa isang Gedli, 'di ba? Habang naghihintay ng booking, mag-iingat po kayo, hindi ba? Yun na nga, 'di ba? Na kumbaga parang hindi na kasi natin alam Kasi 'di ba nung nakaraan, gaya ng sinabi ko, 'di ba? Napunta sila ng Pandakan, 'di ba? Baka iniikot lang nila yung buong Maynila, 'di ba? Antayin natin mapunta sa Taguig, gano. Sa High Street sila magtakbuhan, ganon. Batang Taguig, ganon. Lang, charot. Hindi baka magkakaroon na ng yugto, 'di ba? Mali mo naman, ibahin na ang location. Sa Chinatown na, 'di ba? Tapos i-remake
ang batang Mano po. Charot. Eme, hindi. Happy ka bakla, nakakaloka. Pero yun na nga, 'di ba? Uy, suportahan pa rin natin at wag naman natin ang gawan na kung ano-anong intriga kasi nga baka naman talaga, alam mo yon, isa ito para magbigay ng daan para mabigyan ng mas maraming oportunidad yung mga artista na magkaroon ng trabaho. Ang balita ko nga daw 'di ba? Kaya pala, chika lang ito pero pwede itong pabulaanan. Ang chika pala, kaya pala, 'di ba, nung nakaraang linggo na balita namin na para bang of all the artista na pwedeng mapabilang sa Batang Quiapo, parang si Yasi Pressman nga ba yung parang list, 'di ba, sa listahan? Kasi nga daw wala tong kumpirmasyon na chika ko lang. Papasok daw pala, natura, papasok ang karakter ni Julia Montes. Oh! So, bawal sila magtagpo-tagpo? Ganon? Na nakakaloka yun. Bakit naman bawal magtagpo-tagpo? Pare-pares naman silang artista. Diba? Or baka pa iniiwas na lang? Ganon ba yun? Pero hindi po ako sure dun ha. Ito po'y aking nauliligan lang. Uliligan na nakakaloka! Sabi niya, baka bigyan ka pa ng diamond na Kapitana Sisa. Yes! Diba? Oy, diba nakita niyo ba yung recent picture ni Tita Annabelle tsaka ni Barbie Imperial, diba? Sabi niya, labanan ng mga manika. Oo, nakakaloka. Isang Barbie at isang Annabelle. Hoy, ano yon? Labanan daw ng mga manika. Grabe. Yung mga tao sa social media, diba? Na nakakaloka yun. Pero yun na nga, let's be happy for them. Pero kahit pa paano, ito na, nagkatotoo na magkasama at maisasama na, diba, ni Richard Gutierrez, si Barbie Imperial, hindi dahil, alam mo yun, accompany lang sa isang serye, kung hindi nagkatotoo na magkasama na sila sa isang serye na pagbibidahan nila pare-parehas with Bella Padilla, of course, Gerald Anderson. Uy, balita ako, papasok dito si Marco Gumabaw. Oh, diba? Kumbaga comeback project nito, if ever, parang, oo. Rinig ko nga, parang kasama rin siya dito sa Blood versus Duty. Si Marco Gumabaw. Marco Gumabaw. Oo, diba? Tama yung work na. Diba? Kung wala ng love life, work. Diba? Marami naman dyan. Diba? Yung iba nga umi-ere sa Energy FM. Uy, ang kapal mo! Yung iba nagsasalita naka-stripes na blue sa Energy. Harot. Pero yun na nga, diba? Let's be happy for them. Kung ano man po yung ipalalabas, supportahan po natin. Tsaka isa pa, diba? Ba't magigil na gigil kayong tapusin ng Batang Quiapo? Diba? Parang ganyan din kayo sa probinsyano na inabot ng 9 years yun. Diba? Yung unlimited bala ni Coco Martin. Diba? Ngayon dito sa Batang Quiapo, parang hindi nauubos yung bala. Diba? Na nakakaloka. Nakasubscribe sa Unli Bala. Ganon. Ang tabayanan pa rin po natin ang mga yugto sa Batang Quiapo dahil mas painit na ang mga eksena at kung talaga nga naman magkakaroon ng panibagong yugto ang Batang Quiapo, tama nga naman sabi ng ilan natin mga netizen, diba? Sabi rin ni Mario Palmera na baka daw kailangan na mag-revamp or alam mo yun, lagyan na ng twist yung storya. Kasi nga naman, oo, maganda nga naman kasi nasasalamin sa totoong, alam mo yun, hindi man totoong buhay, pero sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, yung kwento na isinisilaysay at napapanood natin gabi-gabi sa Batang Quiapo, diba? Yung mga ganon. Kaya nga naman, sabi niya, pwede silang gawa ng movie. Oy, grabe ka naman, Daryl. Hindi tayo magiging ganyan kay Tita Annabelle. Love natin siya, diba? Baka mahampas tayo ng baston. Ay! Anyways, di ba mga bangga, di ba? Ang tabayanan na lang po natin. Of course, malapit na. And soon, sana nga makaguest dito sa ating programa sa Baklitas, di ba? Kasama si Tita Cora, sina Gerald Anderson at Richard Gutierrez. PJ, iset mo na yan.
May title na, inilabas nyo na yung title. I-set na ang promotion, 'di ba? Nang matanong. Unahin mo nga si Marco Gumabaw. Marami akong gustong itanong kay Marco Gumabaw. 'Di ba? Na nakakaloka. But anyways, naku mga panggayan, po muna ang ating pangalawang chika on the second hour ng programang Baklita. Sa bukas po magkarinig ang magpanooran na naman po tayo para sa isang umatikabong chikahan na dala-dala na nag-iisang bakla pansamantala habang ang isa ay nagpapahinga. Oo, nakakaloka yun. Good morning, Kuya Robert. Hello kay Chang Ami. Diba dyan sa Pandakan? Yan, ingatan niyo yung partner ko dyan. Diba? Na nakakaloka. But anyways, muli po ako po si Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, eto pa rin ang Baklita sa Woo! 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 At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo, energy!